Gumagawa ng kasalanan si Drake dahil sa akin. Alam ko nais niya akong pagigantihan sa mga taong nanakit sa akin at ginagamit niyang kahinaan ng mga taong yun. Una, si Victor. Binigyan niya ng rason si Victor para balikan kami. Mahilig sa pera si Victor at mahal niya ang business niya. Si 30. Kilala ko si 30 at mahal niya ang asawa niya. Ginamit ni Drake ang isang investor para akitin ang asawa ni 30. A baby, Orion? Nanginig ang kanyang labi. She had a baby with other men. Ginulpe ni 30 ang asawa niya dahil sa sobrang galit. Kahit si Brad nagkawang tumulong para lang mailayo ko kay Danica. Everything that transpired were interconnected. Knowing that Drake did all of this because of me devastated me, and I have to put a stop to it. Pero nakita mo bang ginawa yung lahat ni Drake para magkaroon ka ng maayos na buhay? Na magkaroon ako ng maayos na buhay kung sakaling magkahiwalay kami. Pagtatama niya sa sinabi nito. Kamya, it's happening now. All I can do is to be strong and look forward to a fulfilling life. Hindi naman sa bobo. Alam niyang naghahanda si Drake sa paghiwalay nila. Ilang beses din niyang narinig na nais ni Drake na mag-isa. Nagpunas siya ng kanyang luha na nagsisimulang muli. Frustrated na nagbuga ng hangin si Orion. Tinapik siya nito sa ulo. Magiging maayos din ang lahat, Kamya. Drake felt empty. Nakaupo siya sa tabi ng glass wall at patuloy na nakatingin sa labas ng parihabang nangingintay lamang ng araw na matapos na. Alam niyang masyadong durog ang asawa niya para hilingin ang tungkol sa paghiwalay. Alam niyang pinipigilan nitong magalit sa pamilya niya. Kung buhay sana ng mommy ni Kamya, hindi nito naranasan ang mga bagay na nakaraan nito. Hindi nito mararanasan lahat ng abuse na naranasan sa daddy nito, sa madrasta at kay William. Hindi siguro mahinang asawa niya. Camille lost an important person and then everything about her fell apart. Pero tang ina, sobrang sakit. It was more painful than the rejection he received from Lisa. Because he and Lisa were best friends. The affection he felt for her was very different. But Camille, she was his flower. Like Mother Gothel and her Rapunzel. Ngayon, napitas ang kanyang pinakamamahal na bulaklak. Saan sa kukuha ng lakas? Masyado siyang durog para kumilos at mag-isip. Nasa ganong sitwasyon siya nang dumating si Lisa's Place House, ang taong alam niyang kaya siyang hanapin kahit saan sa magpunta. Tahimik tong tumingin sa kanya. Kung narito ka para pa itanong kung ano nangyari sa amin ni Kamya, mas mabuti pang umalis ka na lang. Pagbabanta niya kay Liz. I'm here to drink, not because of you. Liz said to Drake. Mahinang usal niya rito. Since high school, silang tatlo lang ang may access sa penthouse ni Liza. Anumang luha, kagalakan, pagkawasa o anumang bagay na mahalaga sa kanilang buhay, mabutit masama ay naganap dito. Binabahagi nila ngayon ang penthouse na to sa mga anak ni Liz at Liza. Magkilala man sila ni Liz, alam niyang nag-aalala to sa kanya. Panay tawag din sa kanya ni Liza na hindi niya sinasagot. Tila kalmado si Liz na tinungo ang bar area. Tila walang pakialam sa kanyang mundo. Nang lumapit to sa kanya, umupo rin malapit sa window. Nilapag ang dalang chicharon at bote ng scotch. I miss her terribly, Drake confessed. Nagtaas ng bahagya ang kilay ni Liz habang nagsasali ng alak. Akala ko ba hindi natin pag-uusapan si Kamya? Well, I can't help it. Mabilis na nikip ang kanyang dibdib. I miss her, Liz responded with a hint of amusement. All right, but remember that you brought up the topic of Kamya, not me. Fuck her. Ngayon tatanungin kita, ano ba talagang nangyari? You've been hiding here for 3 days, Drake. Bakit tinuloy mo pa rin ang plano niyong maghiwalay tulad ng kasunduan ninyo? Hindi ba't ang usapan ninyo yung magdedesisyon kayo kung itutuloy niya ba ang pag-asawa o maghihiwalay kayo? Lahat kami naniwala na masaya kayo ni Kamya. Niyakap ni Drake ang kanyang binte. You know that I love my mom. Binuhos niya sa akin ang pagmamahal na hindi niya makuha sa daddy ko. Kaya kung maging bias man ako sa mga sumunod sa kanya, hindi ko yun mapigilan. Mom loved me. Madalas silang magdalo ni daddy tuwing may pupuntang okasyon o kaya naman pag may babae silang pinagtatalunan. Nagsimulang bumara ang dibdib niya na tila may nakaturok na doong matagal na. Tears began to fall and he asked Liz, alam mo ang kwento nung may nagpakamatay sa dating Crawford group building, diba? Yung sinasabing dating sekretary ni Master Crawford? Ani Liz, kinakabahan to kung saan patungong usapan nila. Yung sinasabi nilang nabaliw, kaya't nag-suicide dahil nihiwalayan ng asawa? Yun din ang rason kung ba't umalis sila sa dating building at renovate yon. Gumawa ng paraan ng lolo niya para takpan ang dating naganap at hindi yun makasira sa pangalan ng kumpanya. That woman is Kamya's mom. God! Tila tumigil ang isip ni Liz sa narinig. Ang pinaka nakakatakot sa lahat na naganap ay hindi nag-suicide ang mommy niya noon, Liz.
Tinulak siya ng mommy ko dahil nakita niyang mommy ni Kami sa opisina ni daddy. Di niya napigilang ilabas ang kanyang luha, ang alaala ng kanyang ina, ama, at kahit ni Kamya. Matapos kong malaman ng mommy ni Kami ang babaeng namatay noon, nagduda ako kung talaga bang may relasyon siya kay daddy. All the misery that had happened to Kamya was related to me. Kinokonect ang lahat sa akin at natatakot ako madagdagan pa ang paghihirap niya. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong ituloy lahat kung anumang meron kami at pagtibayin pa yon. Pero nitong mga nakaraan, mas naramdaman kong nasasaktan siya dahil kasama ko. Liz, mahal ni Kami ang mommy niya tulad ng kung paano ko mahalin ng mommy ko. Kami has sacrificed a lot. But bro, you love her, don't you? Kami will accept you if you offer her more of your heart because you are her husband. Kaya nagsimula kahit taon pa mga lalaki na nililigaw. Kung mahal mo siya, dapat mo rin ipaglaban ko nung nararamdaman mo. Ang mga sinabi ni Liz lalong nagpalalim sa kanyang kawalan ng pag-asa. Pero hindi lang pusong kailangan mong ibigay kapag nagmamahal. Ibibigay mo sa tao yun ang pinaka-nararapat para sa kanya. Kay Kamya, gusto ko ibigay ang kalayaan sa kanya dahil yun ang hindi niya nakamit noon pa. Love involves acceptance. And I accept everything about her. I can make her happy kahit wala kaming opisyal na relasyon. You know that feeling, right? Alam niyang nagdaan si Liz sa parehas sa sitwasyon kaya't natahimik to. Give her space until she moves on. But do not annul your marriage, bro. It will break you, Drake. I know, but what can I do? Muling naglandas ang luha niya. Nilagok niyang alak na inumendal na ramdaman niya ang pagbabara ng kung ano sa kanyang lalamunan. Hindi pa niya naranasan ng ganito kahit noon sa dati niyang nobyo. Noon kay Remy, he felt betrayed. Inisip niya lang na niloko siya nito at pagkatapos, pumasok na siya sa opisina. Kahit nasaktan siya kay Lisa. Ngayon, sa paghihiwalay nila ni Kamya, 3 araw na, pero dinudurog pa rin siya at patuloy niyang tinatanong kung bakit ang sama ng tadhana sa kanila. Samantala, isang luggage bag at sling bag ang dala ni Kamya habang palabas ng bahay ni Drake. Kailangan itong gawin para buuin ang sarili niya. Hindi siya makakapag-isip ng maayos kung naroon siya sa bahay ni Drake. 14 years ago, alas 11 ng gabi, karamihan sa mga ilaw sa 12 palapag na gusali na pag-aari ng Crawford Group nakapatay. Ang mga empleyado walang alinlangan na mahimbing na natutulog sa kani-kanilang mga bahay. Gayunpaman sa isang silid sa itaas na palapag ng gusali, humihikbi isang napakagandang babae na may balingkinitang katawan. Sa opisina ng vice-presidente ko sa nagpuntang babae, sinadyang kahinaan ng sandi ng ilaw sa silid dahil nais itong itago mga sugat mula sa matagal ng kaibigan. The man with his expressionless face stood next to the open glass sliding window in the far corner of the room, smoking a cigar. The architect had designed it specifically for him, taking into account his smoking habit. Sa lahat ng ayaw ni Drake ay ang mga babaeng umiiyak lalo. Nat kagagaling lang nito sa nakakaupo sa pakikipagtalo sa misis nito. He continued to blow smoke from his cigarettes out of the building and in response, a chilly breeze from outside entered his office. Hindi ko akalaing pagkatapos sa ilang taon, pupuntahan mo ako dito, Christina? Ani Drake. Naging malikot ang mata ng babae. Kailangan ko ng tulong mo para makita ko si Neil. Pero hindi ba tinanggihan mo na siya? Alam ko kung nagkaroon kayo ng relasyon ulit. Umalis na ba ang bansa ang kaibigan ko at posibleng di na siya bumalik dahil nasabi mo na sa kanyang pinipili mo ang asawa mo? Patuloy niyang susuportahan ang 3 pa niyang anak. Sa totoo lang, Christina, kahit ako'y naguguluhan sa kung ano ba talaga ang gusto mo. Nagsalubong ang kilay ni Drake. Nagpatuloy sa pag-iyak si Christina kahit pa sinusubukan na magpaliwanag. It is because I already have a family, Drake. Si Montalco naging takbuhan ko noong iniwan ako ni Neil. Si Montalco ang nangako sa akin. Kailangan ko ng susuporta sa akin noon at ang asawa kong naroon. Madali lang sanang tanggapin kung noon hindi pa ako iniwan ni Neil. Maayos sana kami nagsasama. Ngayong bumalik siya, 12 years old na si Kamya. Wala akong choice kundi piliin ang pamilya ko nang bigyan niya ako ng final decision. Habang iniisip kong kataksilan ng ginagawa ko sa kanya, ang pag-iwan ko kay Montalco, nalaman kong pinagpaplanuhan din pala ako ni Montalcong hiwalayan. Drake, I can't do this any longer. May babae ang asawa ko. Hindi totoo ang mga pinangako niya sa akin na magiging maayos ang buhay ko sa kanya. Tumiim ang bagang ni Drake. Seriously, Christina, dahil maghihiwalay na kayo ng asawa mo, kaya ayos lang na bumalik ka kay Neil?
Idadahilan mo lang kabit ng asawa mo para magkaroon ng justice ang sa inyo ni Neil. No, hindi ganun yon. Alam kong mahal mong kaibigan mo noon pa man. Iniwan ako ni Neil at gulong-gulo ko sa isip ko noon. Pumayag ako na magpakasal kay Montalco dahil siyang nandun para sa akin nung kailangan ko ng kakampi. Tugon ng babae. Umasmed si Andrake. Magagamit pa rin ang tawag sa ginawa mo. Lalo pang naiyak si Christina. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam kung anong sinasakripisyo ko. Hindi ko nga siguro alam pero yon ang nakikita ko. Nanginig sa pinaghalong emosyon. Binulong ni Christina. Si Camia. Anak ni Neil si Camia. Yun ang totoo at alam ko alam yun ni Montalco. Noon, ama ang trato ni Montalco kay Camia pero ngayon, napapansin ko kung paano niyang pandirian ng anak ko. What? Doon huminto ang lahat sa katinoan ni Andre. Buntis ako kay Camia at nangako sa akin si Montalco, aalagaan niya kami mag-ina. What can I do? I was just 18 at that time. Kailangan ko ng suporta ng kaibigan mo, pero nagpunta siya sa Europe noon para sa negosyo. I reached out. Natuklasan ko ang tunay na dahilan ng kanyang paglalakbay sa ibang bansa ay dahil meron na siyang anak na lalaki. Sinubukan kong kontakin siya pero lahat ng tawag ko tinanggihan. Hindi ko alam kung mahihintayin ba ako o wala dahil hindi ko siya mahanap noon. Naniniwala ko na iniwan na ako ni Neil. Si Montalco umako sa responsibilidad na dapat ay ang kaibigan mo at pagkatapos kong pakasalan si Montalco, nalaman kong nasa isang relasyon na si Neil at buntis sa kambal ng kanyang karelasyon. Naguluhan ang isip ni Andrake. Ibig mo bang sabihin, anak mo kay Neil si Camia? Tumango si Christina habang lumuluha. That's the truth. Plano kong sabihin ng lahat kay Camia kapag maayos ang problema ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, Andrake. What about me, Christina? Kung sakali bang wala akong asawa at anak noon, papayag ka na sagutin ko ang anak mo? Papayag ka na maging Montalco ko noon. Pinakatitigan ni Christina si Andrake. Umiling siya. You and Neil treat each other like brothers. I cannot involve you in this mess. Siguradong mas magulong sitwasyon kung ikaw ang nasa gulo namin. Tumiim ang bagang ni Andrake. With my wife, I never felt at ease. Naniniwala siya na marami akong babae. Ang sekretarya ko, ang pinsan niya, ang maid namin. Lahat ng babaeng makita lang niyang kausap ko, pinagsasilosan niya. Grabing pagsiselos, nakakasakal. Naniniwala siya na meron akong ibang babae dahil nakita niyang larawan mo sa mga gamit ko. Bakas ang katanungan sa mukha ni Christina kahit luhaan. Neil and I confessed to you, remember? Sabay kaming nanligaw sa'yo. Nagkataon na si Neil ang tinanggap ang puso mo noon at wala ako magawa kung hindi ang maging masaya. Para sa kaibigan ko, isa pa may asawa na ako. Ang pinagkaiba lamang namin ni Neil ay single dad siya. May asawa ko. Nang iwan ka ni Neil, isa ako sa mga nagsisisi dahil meron na akong sabin. Naisip ko kung wala ba akong asawa noon, may posibilidad na kaya na tayo nagkatuluyan? Ngayong alam ko na ang sagot hindi na rin pala posible dahil respeto mo sa aming magkakaibigan. Biglang nagring ang telepono nito na naroon sa mesa kahit naputol ang malalim nilang pag-uusap. Boss, dumating po si Mrs. Crawford at hinahanap kayo. Bakit na po siya sa opisina? Wika ng kausap ni Andrake na sa palagay ni Christina ay gwardya. Okay, tugon ni Andrake bago nilapat ang handset sa landline nito. My wife is here. Pupuntahan ko siya bago pa siya mag-hysterical ulit. Nang maiwan ni Christina, tinungo niyang bukas sa bintana para makalanghap ng hangin. She was disoriented and exhausted. The chilly midnight breeze blew her dark hair. Tama si Andrake. Ngunit paano si Camia? Deserve din naman ng anak niya na makilala ang tatay nito. Kasalanan niya tong lahat. Lalo siyang umiyak. Sinasabi ko na nga ba? At mahuhuli ko rin si Andrake eh. Nilingon ni Christina ang babaeng bagong dating. Walang buhay ang mata nitong nakatingin sa kanya, ngunit nangingitim ang ilalim ng mata. Ito ba ang asawa ni Andrake? Malandi ka. Mabilis ang hakbang nito paabante. Nabigla siya nung hilahin nito ang kanyang buhok. Mang-aagaw ka? Haliparot kang babae ka? Sinira mong buhay ko? Lalo na iyak si Christina dahil sa hapde mula sa kanyang anit na bigay ng asawa ni Andrake. Was she out of her mind? As Andrake had mentioned, it was clear that she was not thinking clearly. Stop that! Sigaw at pigal ni Andrake. Sinampal nito ang asawa para pigilin na sa kabaliwan nito. Natigagal ang huli na halos dumaos to sa sahig.
Panay hagulhol naman si Christina na naroon sa tabi ng bintana. Lalo nadagdagan ng pagkalito niya sa buhay dahil sa asawa ni si Andre. Let's talk. I am not your husband's mistress. You're lying. You, Andre, you love that wench? Siya ang babae sa picture na tinatago mo sa wallet mo. Hindi ako maaaring magkamali. Tamang hinala ko na may relasyon kayong dalawa. Yes, I love you, Christina. If only hadn't been so crazy, I might have loved you from the moment I married you. Sumigaw lalong babae, tila binangungot. Tiling mag-iiwan ng mansa sa loob ng utak na makakarinig. I will kill you. Halos takboy nito si Christina at saka sinakal sa leeg. Naramdaman ng malamig na hangin dahil umusdi ang kalahati ng kanyang katawan sa bintana habang nagsimulang di makahinga sa pagkakasakal ng asawa ni Andre. Sumayaw-sayaw ang kanyang itimang buhok sa ere at nagsimula siyang kabahan. You, stop that! Hindi alam ni Andre kung paanong pipigilan ng asawa sa pagkabaliw nito. Unang beses niyang makita si Christina sa gabing iyon matapos ng ilang taon. Nagawa ni Andre na alisin sa leg ni Christina ang kamay ng kanyang asawa at sa kanya kinulong ang bewang sa huli ng kanyang magkabilang braso. Nagpapamigla si Mrs. Crawford habang nakapaloob sa kanyang bisig. Panay ang tili. Ngunit bago pa nga niya tuluyang bigyan ng mahabang distansyang asawa mula kay Christina, inabot ng paa nitong nahihirapang si Christina palabas ng malaki at bukas sa bintana. Hawak pa ni Christina ang dibdib para lang makalanghap ng hangin hanggang mawala to sa kanilang paningin. No! Sigaw ni Andre at saka tinulak ang asawa sa sahig. Nakarinig sila ng kalabog. Silip niya ang bintana at tatagpuan mula sa mataas na palapag ang katawan ni Christina na naroon sa ibabaw ng sasakyan. Nanlalaki ang mata ng kanyang asawa na nakisilip sa kanya. Nanginig ang katawan ito. Kahit malayo kita nila ang mga mata ni Christina na nakatingin sa kanilang direksyon. Walang buhay ngulit dilad. I did not do it. It's your fault. Umiiyak na usal ni Mrs. Crawford. Kahit gusto niya itong tirisin sa oras na yon, you're clearly not thinking straight. He scolded at his wife. I didn't do it, Andre. It's her fault. She seduced you. Nababaliw nitong usal habang umiiyak.